Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Actually, medyo kumakalat itong video na to eh. Pero ngayon lang natin ito gagawa ng content. Kasi medyo may nahalongkat tayo ng konti. Okay? So, ngayon mga kababayan, alam nyo, di ba, na kumakalat po, nung nakaraang linggo pa ata to, no, na si Digong daw po ay patay na. Okay? Kumakalat yan sa TikTok. At ako naniniwala ako, no, na hindi naman gagawin ng mga PBBM vlogger yan. Ako naniniwala ako na ang may kagagawan nito, mga DDS lang din. Gusto lang po mag-ingay. Di ba? So ngayon, dahil nga po dyan, no, na pinagkalat ng mga DDS, na si Digong daw po ay patay na, ngayon sumagot itong si Bongo. Okay? So ito ngayon, pumunta si Bongo sa mismong bahay ni Digong. At sa hindi po inaasahang pagkakataon, dahil po sa pagpunta po dyan ni Bongo sa bahay nga po ni Digong, naungkat po na meron po talagang kinalaman si Digong sa Pogo at saka kay Alice Guo. Medyo ano lang, no? Ito yung mga bagay na hindi natin na-expect na nangyari. So ngayon mga babayan, no? Ito galing tong ABS-CBN News eh. Sabi dito, no? Former President Rodrigo Duterte showed up in the Senator Christopher Bongo's Facebook Live video on Thursday, amid video circulating across social media platforms, especially TikTok, saying that he is already died. Okay. So ito po yung video po ni Bongo. Alam ko na panood nyo na to eh. Pero ito, panoorin ulit natin Teka lang, panoorin ulit natin to. Ito na ba yun? Ito, game. Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga nagpapakalat sa TikTok. So si Bongo talaga, no, dakilang alalay hanggang mamatay. Alalay hanggang mamatay ni Digong. Diba? Nang merong masamang balita kay former President Duterte, hindi po yun totoo. He is alive and kicking at binabati kayo. Alam nyo, ito yung pangat kay Duterte, no? So, pinapalabas lang talaga ni Digong na kunwari simple lang siya, nagti-t-shirt, kumakain ng nakakamay, kumakain ng bagoong, diba? Kumakain ng bulalo, kumakain ng toyo, pero in reality mga kababayan, sobrang yaman na po ng mga Duterte. Akala mo simpleng tao lang, di ba? Pero parang parang niloloko lang tayo ng mga to. Hindi po kasi katulad ni PBBM. Di ba? Si PBBM po kasi alam na po natin mayaman. Di ba? Si Digong naman po kasi, alam naman nating mayaman na kunwari makamasa. Kunwari parte ng masa. So, sobrang trapo po talaga nito, no? Sige. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman. Yeah, pero sa akin, no, kung may sakit man si Digong, ayoko naman siyang mamatay. 'Di ba? Magpagaling ka, Digong. 'Di ba? Kung may sakit ka, magpagaling ka, uminom ka ng gamot, magpa-check up pa sa doktor. Huwag kang papayag na ginagamit ka ng mga politiko. Ay ang problema eh. Akala kasi ni Digong nagagamit niya yung mga ibang politiko, pero in reality siya yung ginagamit ng mga politiko para sa kanilang personal gains. Kasi isipin niyo mga kababayan, no, ito biglang pumasok lang sa utak ko eh. Isipin niyo mga kababayan, sino-sino ba yung mga politikong nakadikit kay Digong? Vic Rodriguez. Glenn Chong. Harry Roque. Panelo. Mga laos na yan eh. Di ba? Mga laos na yan eh. So, di ba? Ito, ako ayoko kay Digong, pero naawa din ako na si Digong po ay ginagamit po ng mga laos na politiko para po, di ba, para magpasikat. Glenn Chong. Di ba? Walang yan. Laos na yan eh. So, wag ganun. Di ba? So, imbis kasi na magpahinga si Digong, ang ginagawa kasi ni Digong, nagpapauto pa kasi sa mga politikong laos at hindi na po mananalo sa eleksyon. Di ba? Maniniwala ba kayo si Harry Roque mananalo pa yun bilang senador? Hindi na. Si Zoraida. Sa tingin nyo ba, makakabalik pa ba yan sa posisyon niya sa gobyerno kung hindi Duterte ang uupo ulit? Diyos ko naman. May papagamit dyan. Ito naman si Digong kasi uto-uto din eh. Continue Naman ako sakit at feeling ko hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Nandito ako sa bahay. Ito si Bong. Yan So sinabi dito ni Digong na ito po
ay nangyari sa bahay niya. Sa bahay niya daw po ito nangyari. Yang pakikipag-usap niya kay Bongo. So ngayon mga kababayan, alam niyo kasi kung nakakatawa kasi dito. Dahil po diyan, naungkat po ito. Ito. So ibig sabihin pala no, itong picture pala na kumakalat, nakasama ni Duterte si Alice Guo, yan pala ay nangyari sa bahay din ni Digong. Kasi parehas eh. Pati kortina, parehas, pati po yung orasan, pati po yung caricature sa taas. Nakuha niyo ba yung point? Di ba? Kasi ito, pakita ko sa inyo, no? Itong picture na ito, mga kababayan, matagal na pong kumakalat ito. 2 linggo na kumakalat tong picture na to eh. So, nandyan si Bongo, ay hindi si Bongo, andyan si Digong, yung iba, si Kakiraki ba tong isa? Tapos nandyan si Alice Guo. So, magkatabi sila. So, nung kumalat tong picture na to, parang wala naman akong pakialam. Di ba? Parang wala akong pakialam. Kasi sabi ko, picture lang yan. Medyo pangit na gawan ng kwento yung selfie. Yung picture na kasama mo yung presidente. Kasi mga kababayan, ako nga, meron ako selfie ni PBBM eh. Di ba? Ako, meron ako selfie ni Presidente Bongbong Marcos nung eleksyon. So ito mga kababayan, nung lumabas yung picture na yan, parang wala lang, okay lang. O di ba, yung ibang mga vlogger, ginawa nila ng content yan, pero ako hindi. Yun nga lang kasi mga kababayan, ibang usapan na po kasi pag yung picture po ay nangyari sa bahay mismo ni Digong. Ibang usapan na po yan. Di ba? So, ang tanong dito, bakit ito si Alice Guo ay nandun sa bahay ni Digong? At bakit pa sila merong picture? Ibang usapan na po yun. Di ba? Iba yun eh. Kunwari, may nakita tayong picture si Alice Guo at si Digong, okay lang yan. Walang problema yan. Pero pag nangyari yung picture sa loob ng bahay, ibig sabihin nun, invited ka. Di ba? Invited ka sa loob ng bahay ni Digong. Kaya may picture kayo. Oh. Kaya ang problema dito mga kababayan, pati kortina hindi pa nagpalit. Diba? Ayak, ang dugyot. Ang dugyot naman, di ba? Pati kortina, 6 na taon na hindi nagpalit. Ano ba yan? Kasi makita naman, no, medyo kupas na yung tela, no? Kupas na yung kortina. So ngayon, ito. Ito yung mga picture na lumabas, no? So ngayon, mga babayan, magko-connect tayo ngayon. Ngayon, malinaw mga kababayan na hindi pa po presidente si Digong ay magkaibigan na po sila ni Alice Guo. And then, bigla ko naalala ito. Itong interview po ni Alice Guo sa Senate. Ito mas lalong nagkaroon ng sense ito eh. Ito, pakinggan nyo to. Tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. O, di ba? Ulitin ko. Ang tanong kasi dito mga kababayan ni Rizon Taveros, kapapasok lang po sa politika ni Alice Guo, pagka mayor sa Bamban, ano ba yun? Bamban Tarlac, di ba? Tarlac ba? Tama ba? Bamban, okay. Sabi ni Ma'am Rowena, takero nilaban naman yung, nilaban. Nilaban tapos binalik, no? Kaya kupas na, no? So, ito ito, sabi niya dito, tinulungan daw po si Alice Guo ng mga kaibigan at saka ng previous administration para manalo bilang mayor. Tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Ngayon, mayor. Di ba? So, connected pala talaga si Digong kay Alice Guo. Kasi noong una kasi parang, di ba? So, previous administration, Duterte. Yun nga lang, nakakuha tayo ng connection na magkakilala na po talaga si Duterte at si Alice Guo. So, ang problema dito mga kababayan, di ba? Kaya naman pala na itong mga Duterte group na to, todo tangkol kay Alice Guo. Tingnan nyo to Ito.
Mayor Alice Guo bago pinag-initan ni Rizon Tiveros, di ba? Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Panelo, ang ginagawa ngayon ng gobyerno kay Bamban Mayor Alice Guo ay hindi makatarungan anya. Kung hindi kwalipikado si Guo sa pagiging alkalde, bakit di na lang daw ito kasuhan? So ito panoorin niyo tong video ni Panelo. Panelo. Ito ba 'yon? Ito. Sige. Kawawa naman siya. Talagang maling-mali eh. Yan ang nakikita ko, lalo na si... Kita nyo, di ba, yung SMNI, sabi ng SMNI, kawawa naman daw po si Alice Guo. Isipin nyo, naawa kayo kay Alice Guo, pero samantalang yung mga illegal na gawain sa Pogo at sa mga biktima nito, hindi kayo naawa. Di ba? Oh. Kawawa naman siya. Talagang maling-mali eh. Yan ang nakikita ko, lalo na si Untay Baros. Parang ang hilig niyo manira ng tao. May bago na rang pinag-iinitan si Senador Risa Hontiveros at ito ay si Bamban Mayor Alice Guo. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, wala nang ibang ginawa ang senadora kundi ang manggulo at manira ng tao. Naging matunog. Okay, tayo, di ba? So yung simpatya ng SMNI ni Panelo kay Alice Guo. At na nakakagulat dito mga kababayan, pati po mga DDS. Diba? May mga kilala po akong mga DDS vlogger. Ang simpatya po nila kay Alice Guo. Yun nakakagulat lang ng konti, di ba? Ang pangalan ng alkalde ng Bamban Tarlac matapos siyang imbestigahan sa komite ni Hontiveros sa Senado dahil sa mga umano'y koneksyon nito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS hanggang sa umabot sa punto na pati ang kanyang pagkakakilanlan ay kine-question na rin. Actually, importante talaga natin malaman yung background ni Alice Guo. So ito lang, no? So, kung tatanungin nyo kasi ako, kung pabor ba ako sa Pogo, actually, may Pogo din po kasi sa Thailand. May Pogo din po kasi sa Indonesia. Pagkakaalam ko meron din doon. So, syempre iba lang pangalan, di ba? Pero merong offshore gaming din po sa Thailand tsaka sa Indonesia. Pagkakaalam ko So, okay naman sila. So ang point lang natin dito, di ba? Sana, bago pinapasok sana ni Digong yung Pogo sa Pilipinas, sana inayos niya muna. So, nangyari po kasi dito, pinapasok ni Digong yung Pogo ng sabog-sabog, ng magulo. So, syempre, magdo-domino effect yan. Magdo-domino effect po yan. So, ito na po nangyari sa atin ngayon. Kung pinapasok sana ni Digong yung Pogo ng maayos, di ba? Sana okay sana tayo sa Pogo. Kumikita sana ang Pilipinas sa Pogo. Ang problema, pinapasok ni Digong yung Pogo 2016, nagkaroon lang po ng malinaw na taxation yung Pogo 2021. Diba? So medyo diba? Medyo BS ng talagang bullshit eh. Si Pangulong Bongbong Marcos sa kumukwestiyon sa pagkatao ni Mayor Guo. Todo tanggi ang Pangulo na kilala niya si Mayor Guo. Kasabay nito ay ang paglitaw naman sa social media ng mga larawan nilang dalawa ni Guo noong panahong kumakandidato pa sa pagkapangulo si Marcos. So ito So ito yung sinasabi ko sa inyo. So gawa nila, bintang nila sa iba. So mga kababayan, itong picture po ni PBBM tsaka ni Alice Guo, binigyan po ng kulay ng mga Duterte Group. Ito mga kababayan, parte po ito ng eleksyon. Kahit po ako mga ka-streetwise, meron po akong selfie ni PBBM nung andito siya sa Iloilo, nung andun siya sa Iloilo. Nung nandun kami sa Iloilo ni PBBM, meron po kaming selfie ng presidente. So paano pa kayo sa Alice Guo? 'Di ba? So ang point dito, bintang nila, gawa nila. So magkaiba po kasi 'yon. Iba po kasi yung selfie ng eleksyon kaysa selfie doon sa mismong bahay ni Duterte. Magkaiba 'yon. Mas maraming posibleng senaryo pag yung selfie po nangyari sa loob ng bahay ni Duterte kumpara po sa eleksyon. Di ba? Tama mga kababayan, di ba? So may selfie kami ni PBBM, so ibig sabihin pala, di ba? Konektado na ako kay PBBM directly. Iba yun eh. Iba yung selfie sa bahay, mga tatanga-tanga naman itong SMNA na to, tatanga-tanga din eh. Oh. Sige. That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Yan sabi ni PBBM yan O nung kampanya, 1,000 po yung mga picture ng selfie niya araw-araw. Di ba?
Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Inihalin tulad nga ni Attorney Panelo si Mayor Alice Guo kina dating Bucor Chief Gerald Bantag, dating Congressman Arnie Teves at Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. O tama lang yun, ikumpara mo si Alice Go kay Tebes, kay Kibuloy, at saka kay Bantag, pare-para silang kriminal. Busy na to si Panelo, no? Ingot-ingot din eh. And then mga kababayan, ewan ko ba dito, no? Tanga-tanga din eh. Kinumpara si Alice Go kay, kay Tebes, na mamamatay tao. Kinumpara si Alice Go kay Bantag na mamamatay tao din. Hindi, magsama-sama kayong mga kriminal. Gunggong talaga to, no? So, ito, sige. Actually, hindi pa yan. Pati rin si Harry Roque din nagsalita din. Ito, tingnan nyo. I feel for this mayor. Masyado po siyang inaapi nitong Risa Ontivirus. Makita nyo, di ba? Oh. Pati si Panelo, di ba? Kakampi rin ni Alice Guo. Who arrogated unto herself powers of the COMELEC, powers of the court to strip a Filipino of their citizenship. Hindi po tama yan. Kung ano pong ebidensya lumabas, ilimit po natin yon. Huwag naman tayong gagawa ng konklusyon dahil wala po kayong ganyang kapangyarihan. Lalo na hindi naman kayo abogado. Alam niyo po yung usaping citizenship, isa sa pinakamahirap yan ha. Kasi Tanyo, di ba? Dito talaga magaling itong si Roque, no? Magaling talaga siya mag-twist, no? Magaling talaga siya mag-twist. No, kung tatanga-tanga ka talaga, maniniwala ka kay Harry Roque. Iba-iba tayo, depending on constitution. Ngayon, ang rule po, basta anak ka ng Pilipino, kay nanay, kay tatay, Pilipino ka. Pinadali na po ang rule ngayon. Pero dati po, sa 1935, hindi po. Gumagawa na ko ano-anong krimen. Nagkaroon po ng raid dyan. Meron ba talagang pruweba na sila'y naghahack? Ilabas! Isang pang kaso sa violation ng Cyber Crimes Act. Ayan ang hirap sa Harry Roque eh. In the first place kasi, kung hindi sana pinapasok ni Duterte yung Pogo na yan, sana wala tayong problema sa ganyan. So, well, sa akin naman, wala namang problema na papasukan yung Pogo. Kung maayos lang po sana yung pagpapasok ni Duterte sa Pogo, sana wala tayong problema. Kasi unang-unang mga kababayan, no, ito na-content na natin ito nung nakaraan pa eh. Ito para malinaw lang. PAGCOR started processing of license application of Pogo in 2016. After it decided not to renew the license of local online gambling firm PhilWeb in an effort to boost its revenue. So mga kababayan, pag-upo po ni Digong, pinapasok niya na po yung Pogo. 2016. Di ba? Itong PhilWeb mga kababayan, siya po yung isang online gambling na hindi po binigyan ng prangkisa or ng permit ng PAGCOR kasi nga papasok yung Pogo. So maganda sana, well, para sa akin maganda sana to. Kasi nga, income sa Pilipinas to. Yun nga lang kasi mga kababayan, hindi po maganda yung pagpapasok sa Pogo. Siyempre, pag hindi po maganda yung simula, alam mo na po yung katapusan niyan at yung magiging incoming po na operation niyan, hindi na rin po magiging maganda. So isa po sa mga example po dito, di ba? Tandaan nyo 2016. And then nagkaroon lang po ng taxation yung Pogo 2021. Ayan Duterte approves slow taxing Pogos, di ba? 2021. So 2016, 17, 18, 19, 21, so 5 taon. So 5 taon po na walang maayos na tax yung Pogo. So kung kailan po malapit na matapos yung termino ni PBBM. So saan kayo nagbayad ng tax? Di ba? So kasi mga kababayan, ang point dito, kung sa tax nga hindi naging maayos yung pagpasok ng Pogo, paano pa kayo sa operation? So kaya itong problema natin sa Pogo, naniniwala talaga ako na malaki po talaga ang kinalaman dito ng mga Duterte, especially kung nagkaroon ba sila ng kickback. 'Di ba? At ngayon, hindi na po tayo magtataka kung bakit po itong mga Duterte po ay malapit kay Alice Guo at bukod nga po sa malapit kay Alice Guo, pinoprotektahan pa po nila si Alice Guo. 'Di ba? Kung kita na kung sino ang godfather ni Guo, ano pa, ayun nga 'di ba? Well, ang problema kasi dito, Mang Victoria, may due process kasi, 'di ba? So, ayun lang, ganyan yung problema diyan. Okay, ang tax na napunta sa bulsa. 'Di ba? Maganda sana
kung yung Pogo pinapasok ng maayos, kung ang gusto talaga ng kung gusto talaga ni Duterte ay magkaroon ng kita sa Pogo, so sana nung pinapasok yung Pogo, tawag nito, hinigpitan. Yun nga lang, hindi pinabayaan niya lang eh. So syempre pag pinabayaan mo, gagawa talaga ng illegal yan. So ayan po yung hinahabol po ni PBBM ngayon, di ba? So yun mga kababayan, so bakit may ads? So yung YouTube po naglalagay niyan ngayon, di ba? So bali pala pag may ads pa na pumapasok, skip nyo na lang. Ganoon na lang po yun. So yun mga kababayan, so dyan po sa 931 po nanonood ngayon, so hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replay, sino nga po masabi nyo nga po dito, sa pagbisto nga po, na hindi sinasadya ni Bongo, na may kaugnayan pala si Digong kay Alice Guo. So ayan so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So thank you mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat, at kita na lang ulit tayo bukas.